Kumusta na kayong mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan diyan. Ang pinakatampok ng kwento natin ngayon ay patungkol sa pag-alat ng tubig dagat. Isang araw, nagkausap ang maglolo, si Sus at ang kanyang lolo Ingo. Lolo, sa pagkakataong ito, ako naman ang magkikwento sa iyo. Talaga, apo? Manang-mana ka nga sa akin. May mga nalalaman ding mga kwento. Apo, ano ba ang ikukwento mo sa akin? Lolo, narinig mo na ba ang kwento ng dagat? Yung pag-alat ng tubig dagat? Nako, apo. Matagal ko nang alam yan. Ang sabi ng mga matatanda, kaya umalat ang dagat nung araw. Merong naglalayag na isang barko. Ang barkong yaon lulan o puno ng mga asin. Dahil sa masamang panahon, lumubog ang barko. Kaya naging maalat na ang tubig dagat. Lolo, malayo ang logic niyan, Lolo. Matagal na panahon kamo yung kwento na yan. Matagal nang lumubog ang barko. Kaya sa tingin ko, noong una, maalat ang dagat. Pero dapat ngayon, Lolo, ay hindi na po maalat. Ang tagal na panahon na yun eh. Bakit, apo? Meron ka bang alam na kwento kung bakit umalat ang tubig dagat? Opo, Lolo. May alam akong kwento. Talaga? Sige nga. Umpisahan mo nang magkwento kung papaano naging maalat ang tubig dagat. Ganito nag-umpisa ang kwentong ito. May nagngangalang Juan, isang mangingisda. Lagi na lang siyang walang huli kapag siya ay nangingisda. Habang nangangarap si Juan, panayhagis naman niya ng kanyang lambat. At bawat hila ni Juan sa kanyang lambat, wala itong laman. Patuloy pa rin si Juan sa paghagis ng kanyang lambat. Walang kapaguran si Juan. Kahit wala siyang nahuhuli, ay patuloy pa rin siyang humahagis ng lambat. Hanggang sa dumating ang pagkakataon nang muling ihagis ni Juan ang kanyang lambat. Takang-taka siya dahil sa paghila niya sa kanyang lambat ay napakabigat nito. Pinagtiyagaan ni Juan hilain sa kabila ng kabigatan ng kanyang hinihila. Umuuga-uga na ang kanyang bangka. Hindi mawari ni Juan kung anong bagay, kung anong isda ang kanyang nahuli dahil sa napakabigat nito. Iniisip din niyang pating ang kanyang nahuli. Subalit nagtataka si Juan dahil sa kung pating naman ang kanyang nahuli, dapat wasak na
ang kanyang lambat. Nararamdaman lang ni Juan ang bigat ng kanyang lambat. Subalit hindi ito gumagalaw-galaw. Hindi rin ito lumalaban ng katulad ng mga nauna niyang nahila. Gaya nung mga nakaraang panghuhuli niya kapag ka nakakahuli siya o nakakalambat ng malalaking isda, ramdam niya ang paggalaw ng lambat. Nang tumambad na sa kanyang harapan ang lambat, kitang-kita ni Juan sa kanyang dalawang mga mata ang isang sirena. Isda ang kalahati at tao naman ang kalahati. Hinila ito ni Juan papuntang bangka. Binuhat niya ang sirena. Buhay na buhay ang sirenang nahuli ni Juan. Nang maisampa na ni Juan ang sirena sa kanyang bangka, nagsalita ang sirena. Tinawag ang pangalan ni Juan. Takang-taka si Juan bakit kilala siya ng sirena. Ang sabi naman ng sirena kay Juan, "Kilalang kilala na kita, Juan, dahil sa lagi kitang nakikitang nanghuhuli ng mga isda. Ngayon, Juan, naawa ako sa iyo. Kaya kusa akong nagpahuli sa lambat mo para makarating ako sa iyong harapan para bigyan kita ng isang magandang swerte na nararapat sa iyo sapagkat ikaw ay napakabait at napakasipag. Dahil sa mabuti ang iyong puso, Juan, napakasipag mo. Sa pamamagitan ng ibibigay ko sa iyo, Juan, magbabago ang iyong buhay." Habang nagsasalita ang sirena, ay si Juan naman ay tulalang-tulala, hindi makapagsalita sa kanyang nakikita. Kaya nagtanong na si Juan, "Ano naman ang ibibigay mo sa akin, sirena?" "Juan, bibigyan kita ng isang makina na kahit ano ang hihilingin mo ay ibibigay o ilalabas ng makinang ibibigay ko sa iyo. Pagkatapos kong maibigay sa iyo, Juan, pakawalan mo akong muli sa dagat para makabalik ako sa aking kaharian." Ang sabi naman ni Juan, "Sige na, sirena, ibigay mo na ang makinang magpapabago sa aking buhay at ng aking pamilya." Binigay na nga ni sirena ang makina at binuhat naman ni Juan ang sirena. Inihagis sa gitna ng dagat. Sa ilang sandali, naglaho na agad ang sirena. Hinarap naman ni Juan ang makina at nag-iisip kung ano ang kanyang hihingin sa makina. Naisip ni Juan na ang mga isdang nahuhuli niya ay walang lasa sapagkat wala pa namang asin noong araw. Kaya unang-unang hiningi ni Juan o hiniling sa makina ay asin. Hiniling na nga ni Juan ang asin at ang makina
nag-umpisa ng magbigay ng asin. Hanggang sa napuno na ang bangka. At ang malaking problema ni Juan, hindi niya alam kung papaano patigilin ang makina sapagkat hindi naman naituro ng sirena sa kanya kung papaano ito patigilin. Kaya tuloy-tuloy ang paglabas ng asin hanggang sa lumubog na ang bangka, punong-puno na ng asin. At kahit nasa kailaliman na ng dagat, patuloy pa rin ang makina sa paglabas ng asin. Hanggang ngayon ay patuloy na inilalabas ng makina ang asin. Kaya ang tubig dagat ay naging maalat na. Lolo, yan po ang talagang dahilan kung bakit naging maalat ang dagat ngayon. Hanggang ngayon, Lolo, patuloy pang umaandar ang makina. Patuloy na inilalabas ang asin. Kaya kahit saang dako kang dagat ay talagang maalat. Apo, parang tama ka. Dahil sa kahit saang lupalop basta't nasa dagat ka, maalat talaga. Ang ibig mo bang sabihin ay hanggang ngayon ay patuloy na naglalabas ng asin ang makina? Siguro, Lolo, ganun po siguro. Kaya maalat ang dagat. Alam mo, Apo, ang dagat ay matagal ng maalat. Nang ginawa ng Diyos ang langit at lupa, kasamang ginawa ng Diyos ang dagat. Ang dagat ay kakaiba sa tubig tabang. Napakabait ng Diyos, Apo. Ang dagat ay doon tayo kumukuha para gawing asin. Ang mga tao nakakagawa ng asin sa pamamagitan ng dagat. At sa tubig tabang naman, doon tayo kumukuha ng maiinom. Kompleto, Apo, ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya lahat ng mga yan ay nariyan na. Ang dagat, simula't simula, ay maalat na. Yan, Apo, ang ating pakakatandaan. Lahat ng bagay ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po sana nating kalimutang i-like, i-share at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel.